Barangay at SK election sa November 2, 2026. Tuloy na at wala nang hahadlang dyan dahil yung panukalang batas na ipagpaliban ay hanggang ngayon po ay hindi pa po napag-usapan sa Kongreso at Senado. Hello, welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Pizza 9 sa buwan ng Hunyo, araw ng Martes. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at SK election mga kapobre. So sa tingin natin mga kapobre, parang wala nang hahadlang dito sa pagpapatuloy ng nalalapit na barangay at SK election sa November 2, 2026. O nga po, mayroon pong panukalang batas na ipagpapaliban po ito. Pero hanggang ngayon po mga kapobre ay hindi pa po ito napag-usapan. Hindi pa po ito sumalang sa first reading. Kaya malabo na po ito mga kapobre. So ang ibig sabihin ay tuloy na po itong November 2 BSKE. Kaya sa mga aspirant at mga incumbent, ready na ba kayo? Kumonsulta na ba kayo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa inyong plano sa barangay? At nakabuo na ba kayo ng grupo? Or nakapagdesisyon ka na ba na mag-independente na lang? Kung buo na ang inyong desisyon mga kapobre, here we go. Let's get ready to rumble na. November 2, 2026. Kailangan nyo nang mas paghandaan pa ang nalalabing mga araw. Dahil po 5 buwan na lang po ay eleksyon na. Kaya doble kayod na mga kapobre. Huwag nang patumpik-tumpik pa kung yan ay buo na ang iyong desisyon na sasali sa nalalapit na halalan. So ngayon pa lang mga kapobre, kailangan mo nang maghanda. Ihanda ang inyong mga speech or plataforma. Dahil doon makikita ng inyong mga kabarangay kung ano ang magiging plano mo kung ikaw ay palarin sa darating na halalan. Kailangan mong ilahad sa iyong mga kabarangay ang iyong plataforma, yung iyong magandang plano sa inyong barangay, at dapat yung plano na ang nakakarami ang makikinabang. Higit sa lahat, yung plano or plataforma mo na madali lang tuparin. Huwag kang bibitaw ng pangako or plataforma na alam mo namang hindi makakaya sa barangay. Kaya ang payo ko sa inyo mga kapobre, sa panahon ng kampanya, kung kayo po ay magsasalita sa entablado, kailangan mong nakaredy na yung iyong mga speech, yung iyong mga dapat gawin, yung iyong mga plataforma. Dahil sa experience ko, mayroon akong nakikita na mga kasamahan ko or sa kabilang grupo na pag nandoon na sa entablado ay na mental block na, hindi na makapagsalita. Yun po ay dahil hindi po pinaghandaan ng mabuti ang kanilang mga sasabihin. Kaya payo ko, bago pa kayo sumalang sa kampanya, kailangan mayroon ka ng nakaredy na iyong sasabihin sa isang pangangampanya para hindi magkagahol-gahol at para hindi ka ma-mental block, kasi nakakahiya po yon. Hindi naman natin maiwasan, lalo na yung mga baguhan ay talaga pong kinakabahan sa panahon ng pangangampanya. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
Sa inyong bahay pa lang, dapat nakaready na. Pinapractice mo na yung sasabihin mo. Dahil dati ang ginagawa ko ay dito pa lang sa aming bahay ay para na akong nagdiskurso. Nagsasalita ko sa harap ng salamin. Ina-anticipate ko na maraming nanonood sa akin. Kaya kailangan mong isaulo yung iyong sasabihin para hindi ka ma-mental block at para hindi ka mawala sa iyong sasabihin. Dapat huwag masyadong mataas ang iyong sasabihin. Sabihin mo lang yung iyong mga plataporma, yung iyong mga gagawin pag ikaw ay mananalo at ibubuto ng iyong mga kabarangay. So ngayon pa lang kailangan nang praktisin mo ang iyong sarili na kaharap mo ang maraming tao para masanay ka. May mga kabarangay kasi natin na tumitingin din sa isang kandidato batay sa kanilang pananalita. Dahil pag nakita nila na parang hindi ka marunong magsalita, parang nami-mental block ka, ay minus factor yon. Kasi baka sabihin ng iyong mga kabarangay na wala kang magawa doon sa loob ng session hall dahil hindi ka marunong magsalita. So dapat ready ka na sa iyong tatahakin, lalo na dito sa barangay at SK election. So mga kapobre, yan ang ating tips at quick update sa nalalapit na barangay at SK election sa November 2, 2026. Tuloy na yan mga kapobre. Wala nang hadlang dyan. Kasi yung panukalang batas para i-postpone ay hanggang ngayon po hindi pa po napag-usapan. So mayroon na lang 5 buwan. Kaya get ready, aspirant and incumbent. This is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Please support. Bye bye and God bless us all.